Ito ay isang senaryo ng mga trabahador sa isang electronic factory na kung saan hindi na halos pinapasweldo ang mga trabahador. Nakaramihan pala sa mga nakapilang mga ito ay mga college student. Nagtatrabaho ang mga ito ng part-time para sa kanilang summer break. Noong nakaraang taon ay mababa na ang pasweldo sa mga ito. Ngayong taon ay nasa 9 yuan na lamang o 55 pesos per hour ang naging sweldo ng mga ito. Pero kahit ang ganitong mga klaseng trabaho na mababa lamang ang sweldo ay hindi pa din ganoon kadaling mahanap dahil dito marami ngayon sa mga istasyon ng train, mga parke at iba pang mga pampublikong lugar ang parang sinasakop ngayon ng mga taong nawala ng trabaho at mga patuloy pa rin naghahanap. Mas pinili na lamang ng iba na magpag-alagala sa mga kalsada kaysa maghanap ng mga matutuluyan na wala din naman silang ibabayan. Subalit karamihan sa mga ito ay nauubos din ang kanilang maghapon sa kakahanap ng trabaho pero wala din naman silang nakukuha sa huli at natutulog na lamang sila madalas kung saan sila abutan ng gabi. Ang isang stasyon na ito ng bus ay tila buhay na buhay pa kahit na 10 oras na ng gabi. Ilan sa mga tao na nararito ang nagmula pa sa ibang malayong probinsya ng China upang maghanap ng trabaho. Subalit sa huli ay wala silang makitang trabaho at pinili na lamang nilang dito sa istasyon na ito ng bus magpalipas ng kanilang gabi at mamahinga. Ang babae na ito nga na nanggaling pa ng malayong lugar ay hindi pa din nakakahanap ng trabaho at mas pinili na lamang na magpalipas ng gabi sa mga parke na sa ngayon iniisip na lamang na umuwi na lamang sa kanilang lugar. Sa tuwing summer vacation ng mga eskwelahan, ang mga estudyante ay nagtutungo sa mga syudad upang mag-part-time at makahanap ng trabaho. Subalit sa panahon ngayon ay madalas bigo ang mga ito na makahanap ng kanilang mapagkakakitaan habang bakasyon. Kagaya na lamang ng factory na ito na kung saan 20 lamang ang kanilang bakanting posisyon. Subalit nasa mahigit kumulang 300 ang mga aplikante. Isa lamang ito sa mga nagpapatunay na napakahirap ngayong magkaroon ng trabaho sa bansang China. May ilan na kahit 20 araw na silang naghahanap ng trabaho sa syudad ay wala pa din silang makita kahit isa. Madalas umano ay naglipa na pa ang mga scammers na papangakuan ka ng trabaho subalit sa huli ay peperahan ka lamang at wala din naman pala. Ayon pa sa ibang may mga trabaho na hindi din naman sumasapat ang kanilang nagiging sweldo na napakaliit lamang sa kanilang araw-araw na gastusin. Marami din sa mga factory ang nagtatanggal ngayon ng kanilang mga trabahador habang ang ilan naman ay mababa na ang pasweldo. Madalas ay wala pa sa oras ang kanilang pasahod. Pero ayon sa ilang mga eksperto, taktika umano ito ng ibang mga desperadong aplikante tsaka nila o-offera ng mga ito ng napakaliit lamang na sweldo na kinakagat naman na madalas ng mga baguhang aplikante. Para naman sa mga kakatapos pa lamang ng kolehiyo, ayon sa naging data noong nakarang taon, nasa 11.8 million college graduates ang nagtapos subalit mahigit pa sa kalahati ng mga ito hanggang sa kasalukuyan ay wala pa ding mga trabaho. Dahil sa dami ng mga nagsisipagtapos taon-taon sa China, isa na ding suliranin para sa mga ito ang makahanap ng kanilang trabaho ayon sa kanilang tinapos na kurso. Kaya naman ang ilan basta na lamang tumatanggap ng mga trabaho kahit hindi naman ito ang kanilang mga napag-aralan. Hindi na mabilang ang mga resume na naipasa ng mga job seeker online man o personal sa mga kumpanya subalit karamihan pa rin sa mga ito ay hindi man lang tinawagan kahit pa para sa initial interview. Hindi na lamang dahil sa marami ang mga nagsisipagtapos kaya mahirap makahanap ng trabaho ang mga freshly graduates sa China. Subalit ito ay dahil na din sa hindi magandang kalagayan ng ekonomiya ng bansa. Kaya din naman ang kanilang unemployment rate ay patuloy na tumataas. Noong nakaraang Hulyo lamang, ayon sa datos ng mga eksperto, umabot sa 133% ang unemployment rate sa bansa. Hindi pa kasama dito ang mga kakagraduate pa lamang mula sa kolehiyo. Sinasabing isa sa bawat 7 tao sa China ay walang trabaho. Kung mataas ang unemployment rate sa China, paano pa kaya ang mga college student na kakagraduate lamang? Sa dami naman nagsipagtapos ngayon pa lamang taon na ito ay maaaring kung isasama ang mga ito sa mga unemployed ay baka dumoble ang kanilang unemployment rate. Subalit ang datos na ito ay hindi pinapakita ng China dahil tulad pa din ng dati, ang kanilang gobyerno ay mahusay pagdating sa pagtatago ng mga totoong datos ng kanilang gobyerno. Hindi nila ipinapakita sa publiko lalo na sa pambansang entablado ang tunay na kalagayan ng kanilang ekonomiya at gobyerno. Halimbawa na lamang sa isang dorm, 6 sa 7 estudyante na nakatira dito ay wala pang mga tiyak na magiging trabaho pero kailangan nilang magsumite sa kanilang eskwelahan ng employment confirmation dahil kung hindi ay hindi nila makukuha ang kanilang mga graduation and degree certificates. Sa pagkakataong ito,
Walang ibang magagawa ang mga estudyante kundi ang pekein ang kanilang mga school datas. Ito'y hindi isang solusyon kundi pagpapalala lamang sa sitwasyon na maaaring mangyari sa hinaharap. Ayon sa isang guro sa China, ang isang eskwelahan ay kailangang manghingi ng tama at totoong datos mula sa kanilang mga estudyante. Kaya naman ilan sa mga ito ang nakakaramdam ng matinding pressure, lalo na kung kailangan na nilang isumite ang mga ito. Kaya naman marami sa mga nagtatapos sa China ay nakakatapos at nakakakuha ng kanilang mga sertipikasyon ng dahil sa pagsusumite at paggawa ng mga peking dokumento. Subalit may isa pang ginagawa ang gobyerno ng China para hindi mahalata ang kanilang lumulobong unemployment rate. Ang mga tao na nakapagtrabaho ng kahit isang oras lamang sa loob ng isang linggo ay kinukonsidera na nila bilang mga employed. Nangangahulugan ito na kahit nag-deliver ka lang ng pagkain ng isang beses at inabot ka ng isang oras sa pag-deliver at kahit isang beses mo lamang itong magawa sa loob ng isang linggo ay hindi ka nila i-consider bilang unemployed. Kung sakali din nakusa kang umalis sa iyong pinagtatrabahuhan o di kaya voluntaryo kang nag-resign, hindi ka pa din mako-consider bilang unemployed. Yun lamang mga na-laid off na mga empleyado ang binibilang ng mga unemployed. Sa mga suburban areas naman, hindi nila isinasama ang mga rural area sa mga sinusurvey nila. Hindi din nila binibilang ang mga housewife at mga estudyante na nasa tamang gulang na bilang mga unemployed. Para din makonsidera ang isang tao bilang unemployed, kailangan ay may trabaho sila dati at nagbibigay ng kontribusyon sa social security. Ibig sabihin nito, kung hindi ka pa nagiging miyembro ng kanilang social security system, ay hindi ka mako-considered na unemployed kahit na wala ka naman talagang trabaho. Kaya naman kahit ang mga bagong college graduate ay hindi pa din mako-consider na unemployed dahil hindi pa din naman nila naranasan na maghulog ng kanilang kontribusyon sa social security ng gobyerno. Ganito ang ginagawang mga patakran ng China upang hindi mahalata kung gaano talaga kadami ang kanilang mga unemployed dahil dito'y naitatago din nila ang totoong kaganapan sa kanilang gobyerno, partikular na sa kanilang mga mamamayan. Marami din sa mga pribadong kumpanya ang pinapanatili na lamang ang kung anong meron sila sa kasalukuyan. Hindi na sila tumatanggap ng mga bagong empleyado at hindi na nila dinadagdagan ng kanilang mga staff. Kung magkaroon naman ng mga job vacancy sa mga pribadong kumpanya ay sobra ang paghihigpit ang ginagawa bago nila tanggapin ang mga aplikante. Madalas ay dinadaan na lamang din nila sa mga koneksyon at ibinibigay ang trabaho sa mga kakilala nila tulad ng mga kaibigan o kapamilya o mga aplikante mula sa mga aplikanteng mula lamang sa mga ordinaryong pamilya. Malaki ang katiyakan na hindi mapapasa kanila ang hinahangad nilang trabaho. Marami sa mga gumraduate ngayong taon ay nagiging mga flexible employee na lamang. Ito ay yung mga nagdi-deliver ng mga pagkain o sa courier service. Ang mas malala pa, kahit yung mga gumraduate noong nakaraang taon pa, hanggang sa kasalukuyan ay nahihirapan pa rin silang makahanap ng trabaho at madami pa din sa kanilang wala pa rin stable na trabaho hanggang sa ngayon. Tulad na lamang ng isang college graduate na babaeng ito na 4 na taon na palang tapos sa kanyang pag-aaral. Mas pinili na lamang nitong umuwi sa kanilang lugar at tulungan ng kanyang mga magulang dahil wala din naman itong makuhang trabaho. Subalit sa kabila nito, araw-araw niyang naririnig ang kanyang mga magulang at sinasabi sa kanya na wala ding naging saysayang pag-aaral at pagtatapos niya sa kolehiyo. Kaya naman para sa dalagang ito, isa siyang malaking pagkakamali. Ayon pa ngayon sa dalaga, isa sa pinanghihinayangan niya sa kanyang buhay ay ang pumasok at nagtapos pa siya ng kolehiyo. Kahit ang mga estudyanteng nagtapos ng masteral degree ay nauwi bilang mga food delivery rider at mga flexible employee dahil sa tagilid na kalagayan ng ekonomiya ng China at ang paghina ng kanilang mga private enterprise, nagdulot ito ng pagbagsak ng 3 sa pinakakumikitang sektor ng kanilang bansa, ang real estate, finance at internet. Ang mga ito ay hindi ganoon kaboom kumpara noong mga nakaraang taon. Para din sa mga nagtapos ng kolehiyo, hindi nila hinangad ang trabaho na pisikalan, hindi din ito ang kanilang first choice. Ang mga field tulad ng education, technology, real estate at foreign companies ay sila pa rin mga top choices ng mga aplikante. Subalit sa kasamaang palad, ang mga posisyon sa mga nasabing sektor ay hindi na ganoon kadami sa kasalukuyan. Ang real estate industry ay hindi na magandang katayuan at nakasandal na lamang ito sa gobyerno ng China. Kahit ilang beses nila itong sinubukang ibangon ay hindi pa din sila nakakakuha ng positibong resulta. Marami din sa mga malalaking kumpanya sa China ang nagko-compete sa isa't isa. Ang mga kumpanyang Sony at Apple ay umalis na sa China at lumipat sa ibang mga bansa sa labas ng Asya.
Malaking oportunidad naman ito para sa ibang mga bansa mula sa Bangladesh at Turkey na igrab ang pagkakataong ito. Ang Apple ay nais ng iwanan ng Asya na matagal nang gumagawa ng mga produkto nito. Mas nais ng kumpanya na lumipat sa bansang India. Bukod dito, binawasan na din ang mga manggagawa ng Samsung sa China ng nasa 2/3 simula pa lamang noong taong 2013. Sa katunayan, kasalukuyan ang gumagawa ng mga iPhones sa bansang India at inaasahan pang dodoble ang produksyon nito sa naturang bansa sa mga susunod pang mga taon.